Guys, syempre Carla, binigyan niya naman tayo ng mga ideas kung ano bang mga pwede gawin ngayong summer. And talking about summer, lalo na May na ngayon, Carla, no? Syempre kilala yung summer bilang gagawa ka ng mga sports activities, fitness, at iba't iba pang mga aktibidad. Kaya naman na very timely na this May gagawin naman ang Palarong Pambansa 2014. Kaya ngayong umaga mga boss, makakasama natin ang commissioner mula sa Philippine Sports Commission. Walang iba kundi si Mr. Jose Luis Gomez. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Julius, and good morning, Carla. Alright, sir. So, to start off, ano po ba yung magiging theme ng Palarong Pambansa 2014 this year? Yung Palarong Pambansa this year, actually yung host natin is the province of Laguna, no? And yung tema natin is sports as a way of life, no? Yung opening, para pwede ko na rin i-plug, yung opening will be this Monday, 10 a.m., covered live by PTV4. Okay, so maaabangan talaga natin yan dito sa Channel 4. Pero ano ba yung mga new things na ma-expect natin for this year? Alam mo yung Palarong Pambansa, ito yung pinakamalaking sports competition ng actually ng Department of Education, no? Total of 7,000 athletes to and about 3,000 officials all over the country. Yung nangyayari po sa Palarong Pambansa is merong mga elimination starting from city, district, region, etc. So yung mga kampiyon ng mga region na yan, we have a total of 17 regions all over the country. Sila ang may mga representatives para sa Palarong Pambansa, no? At total sports nito is 17 sports, no? Pero last year, pumasa yung Palarong Pambansa Law at nagdagdag po ang Kongreso kasama po ng Philippine Sports Commission at saka ng DepEd ng 4 na sports, no? Itong 4 na sports ay billiards, wrestling, futsal for women, at saka wushu. Wushu yung isang Chinese martial art. Alright, sir. Now, talking about the preparations, lalo na Monday na to, no? Kamusta po yung naging paghahanda ng Philippine Sports Commission and sino-sino po yung mga naging involved? Actually, yung naghahanda naman dito is hindi lang yung PSC. Yung PSC kami na lang bibigay ng equipment at saka technical assistance, no? Yung talagang nagtatrabaho dito is the Department of Education, no? The DepEd. At syempre, yung host natin is the province of Laguna, Acting Governor E.R. Ejercito. Yung ginagawa po ng malaking preparation po para sa Palarong Pambansa. Number 1, dahil puro mga minors to, no? Yung security, yung safety, yung food, yung sanitation, etc. No? So, yung isang delegation ng isang rehiyon, umaabot yan ng 600 to 800 na parents and students and teachers, no? Ginagawa yan sa isang cluster ng classrooms. So, doon po sila natutulog sa classroom. So, syempre, hinahanda nila yung pagkain. Everyday, papakainin mo yung mga bata for 1 week, no? Yung pagkain, yung toilets, yung water, etc., yung garbage, etc. So, yan yung isang aspect po ng preparation ng palaro. Napakahirap po yung preparation ng ganon, no? Bukod doon, syempre, yung the city government or the provincial government, yung security, yung transportation, no? Yung preparation ng hosting, ng opening, etc. Meron din po yung technical aspect which is yung playing fields, no? Ang daming preparation po, naghahanda rin, no? Inayos po ni Governor Ejercito yung track and field oval, yung archery range, playing venues, pati yung badminton courts, inayos po lahat yan ng provincial government. So, napakalaki po yung project na to. And of course, finally, yung tourism aspect, no? Kasi yung ibang atleta, pag medyo natalo na po sila and meron pa sila mga araw, there's a very big component ng educational part of it, no? So, ginagawa po ng province of Laguna yung awareness para sa mga kabataan ni Dr. Jose Rizal. Alam mo si Dr. Jose Rizal, atleta din po siya, no? He was a fencer, he was a shooter, no? Kahit na hindi siya masyado matangkad, magaling din siya sa sports, no? So, at marami pang ibang mga cultural aspects ng Laguna na makikita din ng mga bata. Okay, Palarong Pambansa is always a very exciting time para sa isang atleta. And I'm sure exciting rin para sa mga fans ng mga sports. So if ever they do want to go to Laguna, maaari po bang manood doon? Actually, maraming salamat sa PTV4 and Channel 2. Kayo po yung bahala na sa opening. Ano? So sa 10 o'clock on Monday, opening po ng Palarong Pambansa. Pero pagkatapos noon, may daily feeds
galing po dito sa PTV4, no? Yung mga, alam ko naman, marami po nanonood dito sa Good Morning Boss na techie talaga, yung mga Facebook at nasa internet. Yung internet media partner ng DepEd this year is still Rappler, no? So, Okay. you can find video feeds on the highlights of the games sa Rappler po. Alright. Sir, Region 4A siya gagawin, di ba, sa Laguna. Paano po ba yung selection process kung saan siya gagawin? And bakit Laguna yung napili this year? Okay. Actually, marami talagang nagbe-bid para sa palarong pambansa, no? And umiikot yan. So, next year, last year, yung host ng palarong pambansa ay Dumaguete City, so sa Visayas. This year, Laguna, which is Luzon. Next year, babalik ulit sa Mindanao yan. So, paronda yung sa Luzon, Luz Vimin, no? Yung mga provincial officers, gumagawa sila ng bid process. And the bid process, pinapakita nila kung ano yung mga sports facilities nila, schools facilities, at other amenities. No? So malaki talaga yung project na to. At very, very transparent ang ginagawa ni Secretary Luistro dito sa pagkapili ng isang host ng palarong pambansa. No? Dalawa yung lumabas para sa Luzon, no? At talagang very close po yung botohan dahil yung isa is the city of Marikina, which really has a very strong sports tradition, no, under Mayor Del de Guzman. And si Governor Ejercito, sportsman din yan, very supportive ng sports ng Laguna, no. 3 beses na po ata natalo yung Laguna, 3 beses din natalo ang Marikina. So mahirap talaga pumili. Okay. Both were very, very qualified. Pero gusto ko lang ipaalam din sa inyo at sa lahat ng mga nanonood, yung Marikina din ay meron din silang malaking hosting, no? Pagkatapos nitong palarong pambansa, yung mga champions ng palarong pambansa, sila ang magiging representatives ng Pilipinas sa ASEAN Sports School Competition. Kumbaga, yan yung palarong pambansa ng buong Southeast Asia. Wow, okay. Malaki po yan. So, yung mga Singapore, Vietnam, Thailand, Malaysia, yung mga winners ng palaro nila, dito po sila maglalaban sa December po sa Marikina City. Okay. Okay. So, Commissioner, pag-usapan naman natin yung impact ng sports sa buhay ng isang tao. Why is it important? Ano ba yung mga benefits na makukuha? Lalo na yun ng youth, kung may involve sila dito sa sports. Okay. Alam mo, maganda yung tanong na yan, Carla, kasi maraming talaga nagtatanong sa akin ng mga mayors o government officials. Pag may sports program, tinatanong, magiging kampiyon ba tayo? Gold medal ba tayo? At lahat. Pero yung position po ng DepEd at saka ng Philippine Sports Commission, hindi lang para magkaroon ng isang kampiyon. Siyempre maganda kung magiging kampiyon yung isang tao. Pero para sa kabataan natin, yung maganda talaga yung sa sports is that parang ito yung unang stepping stone on leadership, no? Nakikita ko yung mga dating atleta, sila nagiging leaders, no, sa campus life kasi sila yung parang idol ng mga bata ng mga ibang kaklase nila. Sila din ang nagiging leader sa community life, no? And even in politics, no, marami mga politicians dito that were former athletes. Senator Pia. Senator Pia, and marami pa pong iba, no? And even in terms of personalities and showbiz. Ako, alam ko, Carla, dati very, very good athlete ka talaga sa badminton. Ganyan po talaga. Yan talaga yung isang ginagawa ng sports para sa kabataan natin. Kasi natututo sila na the result of hard work. No? You work hard, you train hard, you get rewards. But then sometimes you work hard, you train hard, you don't win. So the result of acceptance of loss, very, very important. The understanding of respect for the law and respect for elders. These are things na nandyan talaga sa sports na hindi talaga mo nakikita sa ibang mga activities na ginagawa ng mga bata ngayon. No? So this is one of the things na we really push very hard. No? Lalo po ngayon, sinasabi ko, yung kalaban po ng atleta ay hindi yung kapwa niyang atleta, kung hindi yung mga bisyo katulad ng internet, yung nagchat-chat lang o nagge-gaming on the internet or naglalakwat siya, nanonood ng TV, yung parang hindi puro indoors yan, no? So kailangan talaga nasa outdoors. Lalo na ngayon ang sarap ng panahon, tag-araw, no? So ang ganda talaga magkaroon ng sports. Alright. So sir, yung mga athletes, napakarami struggles na, di ba? Yung discipline, sobrang
talaga na maaga gigising and all. Pero sir, kayo, lalo na po kayo, galing po kayo sa government, ano ba yung maitutulong ng gobyerno para syempre lalong matugunan yung pangangailangan ng mga atleta? Actually, yung sa Philippine Sports Commission kasi very limited talaga yung budget ng PSC, and yung focus talaga ng PSC is para sa elite athletes, no? Para sa mga national teams na lumalaban sa Asian Games, Olympics, Southeast Asian Games, no? Pero meron din kami mga programs, no? Yung ginagawa po ng PSC, kunyari katulad nito, kasama ng DepEd, ginagawa namin ng mga programa para makita ng mga local governments na pwede pala ito magkaroon ng isang programa na hindi masyado mahal. No? Kasi kung kami magpapatakbo ng mga programa, pag wala na kami, mamamatay po yung programa. So it's all about empowerment ng local governments at saka partnership yan between the Sports Commission and the various local governments. No? Sa totoo lang, Julius, yung ibang mayor, mas hilig nila yung arts, no? Yung music, theater, etc. Meron naman ng ibang mayor na hilig talaga nila yung sports, no? So yan talaga yung kalagayan ngayon. No? Okay. Commissioner, baka mayroon na lang po kayong message for our viewers. Yung mensahe, marami pong programa ngayon this summer. Hindi lang yung palarong pambansa, marami pang mga ibang sports clinics, meron kaming Philippine National Games na gaganapin dito sa Metro Manila starting May 16. Ito yung elite athletes naman, no? Yung top Philippine team, lalaban po sila in 52 different sports, pati yung disabled sports. So, I just invite everyone na yung mga bossing natin na nanonood sa Good Morning Boss, please panoorin nyo yung sports, or better yet, lumabas po kayo at mag-engage kayo sa sports. Maglakad kayo, mag-swimming kayo, maglaro kayo ng basketball, football, volleyball, or anything. Basta maglaro po kayo ng sports. Maraming salamat po. Okay. Thank you so much. sir. And so, panawagan sa lahat ng mga kababayan natin, especially sa bawat rehiyon, na supportahan nila yung mga athlete groups nila na lalaban ngayong Lunes para sa Palarong Pambansa 2014. Muli na kasama natin ang commissioner mula sa Philippine Sports Commission, walang iba kundi si Mr. Jose Luis Gomez.